Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa meeting namin ni Lira. Hindi ko din alam kung ano ang nasa isip niya at ako yung napili niya. Sino ba naman kasing matinong babae ang mag-aalok ng kasal sa isang lalaking 2 beses pa lang niyang nakikita? Hindi naman kasi kami magkakakilala. Kahit pa sinabi niya sa akin ang dahilan kung bakit siya magpapakasal. At alam ko na hindi naman masama ang intensyon niyang pasayahin ng daddy niya. Kung tutuusin, hindi madali ang ginawa nilang deal ng daddy niya. Siguro talagang gusto na ni Chef Gina maging maayos lang si Lira. At ngayon ko lang naisip na dahil sa ginawa kong pakikipag-usap kay Lira, parang pumapayag na rin ako magpakasal sa kanya. Ano bang pumasok sa isip ko? Bakit ba kasi siya pang naging anak ni Chef G? Tama naman siya. Makikinabang din ako kapag nagpakasal ako sa kanya. At sinabi naman niya na maghihiwalay din kami pagkatapos ng 6 na buwan. Ay, tumingin ako sa relo at tinignan kung anong oras na. Tamang-tama. Nasa bahay na yun ngayon. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at ininaya lang isang pamilyar na numero. Hello? Sagot niya sa kabilang linya. Sophia. Sabi ko. Oh, hi, Liam. How are you? Long time no talk, ha? Sabi niya. I've been busy lately. Sorry. Sagot ko. Ganyan ka naman eh. Oh, so what's up? Tanong niya. Kinda need your advice. Nag-aalang ang sabi ko sa kanya. About what? Hi Liam, hindi ka pa rin nagbabago. Installment ka pa rin kung magsalita. Pwede ba yung detalyado ang sabihin mo para hindi ako tanong ng tanong? Pang-aasar niya pa sa akin. At ikaw naman, hindi ka pa rin nagbabago sa kapupuna mo sa akin. Sagot ko naman sa kanya. Palagi na lang pinupuna lahat ng ginagawa ko kahit pagsasalita ko. Umayos ka kasi para hindi ko mapansin yung mga mali mo. Oh, so anong problema ng cute na cute at mas matangkad pa sa akin na little brother ko? Sabi niya na halatang nang-aasar pa rin. Ate, I'm serious here. Sabi ko nang may pagkairita. Okay, hihinto na. Pikon ka talaga kahit kailan. Namiss lang naman kita eh. Sumeryoso na rin siya ng boses. Well, should I get married? I asked her with hesitation. Whoa, is that for real? You're asking me about you getting married? Oh my God, Liam. Sabi niya na halatang nagulat sa tinanong ko. Pagpapakasal ang pinakaiiwasan kong topic sa pamilya namin. My parents wanted me to settle down. Palagi akong sineset up ni Mami sa mga blind dates. Buti na nga lang ngayon tumigil na siya. Si ate din. Halos lahat ata na naging girlfriends ko eh. Mga pinakilala sa akin ni ate. According to them, sayang daw kasi ang lahi namin. Sophia, can you please listen to me first? Sabi ko sa kanya. Kabaliktaran ko si ate. Madaldal siya. Ako, tahimik. Naalala ko sa kanya si Lira. Pareho kasi sila. Okay, go! Bigil hininga niyang sagot. As I was saying, should I get married? I asked her again. Of course! Wait. I don't know that you have a girlfriend. So, who is the lucky girl? Yeah, right. Isang tanong lang ang binato ko sa kanya. Triple yung binalik sa akin. I don't have a girlfriend. But someone proposed to me. Her name is Lira. And she said if I want to marry her and we will get divorced after 6 months. And she offered me the restaurant. And obviously pinutol ni Sophia yung sasabihin ko. Wait. Nawala ako.
Ulit. Ang gulo eh. Wala akong naintindihan sa mga sinasabi mo sa akin, dear brother. Okay. Una, tinanong mo ako kung pwede kang magpakasal and I said yes. Pangalawa, sinabi mo na wala kang girlfriend pero may nag-propose sa'yo. Bakit? Sino tong Lira na sinasabi mo at bakit may divorce? At anong kinalaman ng restaurant? Umayos ka, Liam. Nai-stress ako sa mga pinagsasabi mo. Tuloy-tuloy na sabi niya sa akin. Paano kaya nakatagal si Henry sa kanya? Sobrang daldal. Okay. Ganito kasi yon. Remember Chef G? Tanong ko sa kanya. Yung chef na idol mo, nakulang na lang puntahan mo lahat ng cooking events para lang makita siya. Yung ba yun? Hindi ko matandaan. Alyana Sophia. Sigaw ko. Chill. O tapos, anong meron sa kanya? Anong kinalaman niya sa kasal-kasal na sinasabi mo? Pinutol ko na naman ang sasabihin niya. Patapusin mo muna ako, pwede? K-Dot. Ay, yung babae nag-propose sa akin ng kasal ay anak ni Chef G. Agatha Lira Fernandez is her name. Paliwanag ko. Oh my, are you sure? Aga the model? Anak siya ni Chef G? Bakit? Paano? Sunod-sunod na tanong niya. Yes, and yes. Wait, kilala mo siya? Pagtataka ko. Of course. Sino ba namang hindi makakakilala sa kanya? Halos lahat ng magazine siya ang cover. She said. So, ako lang pala ang hindi ganun ka-familiar sa kanya. Lira proposed to me. I can't tell the reason cause it's too personal. Pag-explain ko. Don't tell me she's pregnant and you're the father? Panguhula niya. No, Sofia, pwede ba? Naiinis kong sagot. Ay sayang, maganda pa naman siguro kung pinutol ko na ang sasabihin niya. Alyana, saway ko ulit. Okay, continue. Magpapakasal ako sa kanya kapalit ng pagpapatakbo ng Heavenly Food Restaurant nila. At matutupad yung pangarap ko na maging apprentice ni Chef G. Pero magdi-divorce din kami after 6 months. Pagpapatuloy ko. Alam mo, Liam, kahit ano namang desisyon ang gawin mo, wala naman akong magagawa dahil it's your life. Ngayon, as a sister, I will ask you, do you love her? 2 beses pa lang kaming nagkikita. Sagot ko. So, do you like her? Tanong ulit niya. She's pretty and kind. I don't know. I want to marry her dahil natatempt ako sa offer niya. Okay, ito na lang. Ready ka na ba? Tanong pa niya. Sa married life? Sa papel lang kami naputo lang sasabihin ko nang nagsalita siya. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko, Liam. It's been 3 years, Liam. You still love her, don't you? Makahulog ang tanong niya. Oo, alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Hindi ko alam kung bakit biglang naisingit ni Sophia yung topic na to. At sa tanong niya, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ate, please, drop it. Pakiusap ko sa kanya. Hindi mo ako masagot. Kasi you still do. Ay, naku, Liam. Sabi pa niya. It's getting late. I guess next time na lang ulit kita tatawagan. Pag-iiwas ko. Fine. Last na to. As your ate, I agree. And I will support you sa pagpapakasal mo kahit 6 months lang yan. There is no harm in trying. But please lang, Liam. If you think na she's the one, huwag mo nang pakawalan ulit. Sige ka, baka bigla na lang sumulpot si Katy Perry at kantahan ka ng The One That Got Away. Pang-aasar pa niya. Sira ka talaga. Hindi mangyayari yun.
Paninigurado ko. Sus, arte mo kasi bro. Bye ate. Regards mo na lang ako kay Henry at Nicole. Thank you. Bye. Pinapaan ko na siya ng telepono. Masyado talagang madaldal ng ate ko. Bakit binalik na naman ni ate yung topic na matagal ko nang gustong kalimutan? Gusto ko nga bang kalimutan? Bakit hanggang ngayon natatandaan ko pa din lahat? Parang kahapon lang nangyari. Kinuha ko yung picture na nakalagay sa may office table ko. Sorry for letting you go. 6:00 na ng hapon. Pinapunta ko si Lyra sa Liamart Villas Hotel para ipaalam sa kanya yung desisyon ko. Hindi ko pa rin alam kung tama tong gagawin ko. Sabi nga ni Sophia, wala namang mawawala kung itatry ko. Pero malabo yung sinasabi niya na si Lyra ang dawan ko. Matutulungan ko na siya at matutulungan ko din ang sarili ko. Pareho lang kaming makikinabang dito. Mabilis lang naman ang 6 na buwan. Come in, sagot ko. Bahagyang pumasok si Rob sa may office ko. Sir Kurt, Miss Lyra is here. May I bring her in? Tanong niya. Yes, please. Sagot ko. Great. She's here. Pumasok na siya sa loob ng office ko at dire-diretso lang siyang nag-ikot-ikot at pinagmasdan ang kabuuan ng office ko. Ang buhay naman ng office mo. Bati niya sa akin. Thank you. Sabi ko na lang sa kanya. Oh, hi nga pala. Tinignan niya lang ako at binalik ang tingin sa paligid ng office ko. Parang mali ata ako ng magiging desisyon. Hindi ata ako makakatagal dito sa babaeng to. Parang hindi siya interesado sa magiging desisyon ko. Samantalang pagkakatanda ko last time, nung nagkita kami, desperada na siyang mapapayag ako. Baka naman nagbago ang isip niya at ayaw na niya. O baka naman may iba nang pumayag. So are you done looking around at my boring office? Tanong ko sa kanya. Yeah. Buti hindi ka nabuboard magtrabaho dito sa office mo. Sabi niya habang naglalakad papunta sa upuan. Malapit sa table ko. Hindi naman. Sanay na ako eh. Redundant kasi masyado. Boring ka na nga, boring pa rin yung office mo. Buti pa yung sekretary mo medyo may buhay. Ipinapunta kita dito para pag-usapan ang desisyon ko. Hindi para punahin ang office ko. Are you interested or not? Sabi ko sa kanya. Para talaga siyang si Sophia. Masyadong madaldal at mapuna. Okay, chill. So ano na yung desisyon mo? Tanong nito sa akin. Pumapayag na ako. Sabi ko sa kanya. Okay. Tipid na sagot niya sa akin. Okay? That's all? Wala ka na bang ibang sasabihin? Bakit parang hindi ka na ata interesado sa naging sagot ko? Hindi ko mapigilang magtanong sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko? Sumigaw at magtatalon sa tawa. Sagot niya na parang wala lang. Tinignan ko siya ng masama. Okay. Masyado ka talagang seryoso. Alam ko naman kasi napapayag ka na. Sabi niya. Paano mo naman nasigurado? Curious kong tanong. Wow, I can't believe na itatanong mo sa akin yan. Seriously, Liam, where is your common sense now? At nagpipigil siya ng tawa nung sinasabi niya yun. Tingnan ko siya nang nakakunot ng noo. Hindi ko talaga alam kung anong pinagsasabi nitong babaeng to. Hindi talaga gumagana yung common sense mo ngayon. Fine, I'll explain it to you. Tumawag ka sa akin kanina at sinabi mo na pumunta ako dito ng 6 p.m. kasi nakapag-decide ka na. Paliwanag niya. Oh, paano mo naman nalaman na papayag ako? Tumawag pa lang naman ako sa'yo. Simple lang yung tanong mo, Liam, kung gagamitin mo yung common sense mo. Unang-una, kung hindi ka pumapayag sa deal natin, hindi mo na ako tatawagan at hindi ka na magpaparamdam sa akin. Babaliwalian mo lang ako.
O kaya naman tatawag ka at sasabihin mong over the phone na hindi ka pumapayag. Ang kaso tumawag ka, pinapunta mo ko. It only means na pumapayag ka na. At gusto mong makipag-deal. Paliwanag niya. Oo nga no, ay, asan ba yung common sense ko ngayon? Nakakainis. Magmula talaga nung nag-propose siya sa akin, hindi na ako nakapag-isip ng matino. Sino ba naman kasing lalaki ang makakapag-isip ng matino? Kung may babaeng bigla na lang magpropose sa kanya. Kontra ko sa kanya. So kasalanan ko pa. Sus, aminin mo na lang kasi na wala kang common sense ngayon. Dami pang dahilan eh. Kontra niya ulit. Fine. Ayoko na makipagtalo. Dahil hindi ka rin titigil. Sabi ko na lang. Good. So now that you accept my proposal, let's set some conditions. Sabi niya. What for? Ikakasal lang naman tayo sa papel tapos after 6 months, magdi-divorce na tayo. Sabi ko sa kanya. Siyempre hindi naman pwedeng ganun lang yun. Public figure akong tao. Baka kasi nakakalimutan mo. At isa ka din sa mga kilalang businessman. So, big news yun pag nalaman ng media na we're married. Lalo na kung hindi naman na tayo nakikita na magkasama. Paliwanag niya. Kaya nga sa US tayo magpapakasal, di ba? Sagot ko. Oo, dahil mas madali ang divorce kaysa sa annulment. Makakagalaw tayo ng maayos. At hindi tayo pagpifiestahan ng media. Don't worry, hindi naman complicated yung gagawin nating conditions. Isipin mo na lang na we are talking about business here. Kahit na allergic ako sa word na yun. So, shall we start? Paliwanag niya. May tama rin naman siya. Baka magulat ang lahat kapag nalaman nila na nagpakasal kami bigla. Pati na rin pala yung parents ko. Si Sophia pa lang nakakaalam ng plano ko. Okay, deal. Sabi ko. First, kailangan kitang ipakilala kay Superman. Sino si Superman? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Oh, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Superman ang tawag ko kay Daddy. Kung bakit, wag mo nang itanong, basta yun na yun. So as I was saying, kailangan kitang ipakilala kay Superman para ipaalam sa kanya na ikaw yung pakakasalan ko. Siyempre, kailangan mo din ako ipakilala sa family mo. Sabi niya. Wait, bakit pati sa family ko? Tanong ko sa kanya. Aba, natural. Magpapakasal tayo, Villas. Kahit hindi seryoso yon, kailangan pa rin for formality's sake. Hindi mo naman kailangan sabihin sa kanila yung deal natin eh. Kay Dad naman, pwede mong sabihin sa kanya lahat. Huwag lang ang pagpaplano nating pagdi-divorce after 6 months. Bakit? Kasi kailangan nating palabasin sa kanya na kaya tayo nag-divorce dahil we're not meant to be. Hopeless romantic kasi si Dad. So bear with his cheesy lines and acts. Okay, sige. Wala naman ako masyadong problema kung sasabihin ko sa parents ko na magpapakasal na ako. Hindi naman kasi ako nakatira sa kanila. But Sophia knows about our deal. Sophia is my sister. Okay lang. It doesn't matter kung alam niya. Basta hindi malaman ni Dad. Kung hindi, goodbye inheritance and career for me. And goodbye forever dream for you. Sabi pa niya. Sira ka talaga. Yun lang ba yung conditions mo? Tanong ko sa kanya. Hindi pa, madami pa yon, pero tinatamad na akong isa-isahin sa'yo. So here. Sabi niya at inabot ang isang folder. Kinuha ko yun at binasa ang nakasulat sa loob. Binasa ko yung front page. L&L terms and conditions. L&L? Tanong ko sa kanya. Liam and Lyra. Tinep ko yan kanina sa bahay bago ko pumunta. Siyempre ready ako, no? Paliwanag niya. Bakit hindi mo na lang inilagay ng buo yung pangalan natin? Bakit initial pa? Nakakatamad eh. So basahin mo na lang yan tapos sabihin mo sa akin kung meron kang hindi maintindihan. Ito yung nakalagay sa folder. L&L, Terms and Condition. Meet the family.
Pretend to be in love in front of them. No kiss, please. Holding hands will do, but not too long. Maximum of 1 minute. Smile and be sweet in front of the media. No need to talk, just smile. Same roof, separate room. Privacy, please. You cook, I eat. I might burn your house if I do the cooking. Hire someone to clean the house. I'm lazy. We will share 50-50 for her or his salary. You can do whatever you want, and so do I. Next, respect. So if I'm sleeping, don't wake me up. We both need to work. What mine is mine, and what yours is yours. No sharing of income. All of the utility bills is paid by using 50-50 system. I'll do the groceries and you'll do the paying. And please, I know you're busy, so I insist. If you can't wait for 6 months, just say, let's end this with a valid reason, of course. If you want to add something, just tell me, and if I want to add anything, I just write it and I'll let you know. Hey, it's unfair. Bakit lahat ng pabor sa'yo? Tanong ko sa kanya pagkatapos kong basahin yung ginawa niya. What? Fair yan. Mali lang yung perception mo. Tama naman na, di ba we need to pretend in front of our family that we are in love? Yes, but ano tong holding hands will do? And no kiss? Tanong ko. Oh my, don't tell me you want to kiss me, kaya hindi ka agree. I can't Pinutol ko yung sasabihin niya. Shut up. I don't mean that. Mabilis na sagot ko. Hindi naman talaga eh. Fine. Defensive. Kung kinakailangan lang naman yan, saka tayo mag-holding hands. Sagot niya. Bakit kailangan pati sa media? Tanong ko naman. Of course. Good publicity yon, no? Ayaw mo nun pati hotel mo makikilala lalo. Sa bagay, free advertisement din yun. At bakit ako ang magluluto at ikaw ang kakain? Okay lang naman sa akin na magluto eh. Basta ba okay lang din sa'yo kung every time na magluluto ako ay papalitan mo yung bahay mo? Okay ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Fine, I'll cook. Wow, thank you sa pag-intindi na busy ako. At sa pag-volunteer sa pag-grocery. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Welcome. Nakangiting sabi niya sa akin. Unfair yung last line. Bakit kailangan ko pang magpaalam sa'yo kung maidadagdag ako? Tapos ikaw isusulat mo lang kaagad bago mo sabihin sa akin? Tanong ko. Kasi ako ang gumawa. So dapat ako ang unang makaalam. Fair yun. Oh, so kung wala ka ng tanong, aalis na ako. Pupunta pa ako kina D. Sabi niya sa akin habang inaayos yung laman ng bag niya. Wait, kailan ka free? Tanong ko sa kanya. Tingnan niya ako na nagtataka. Kailangan kitang ipakilala sa family ko, di ba? At kailangan mo akong ipakilala sa daddy mo. Sabi ko ulit sa kanya. Ha, oo nga pala. Okay, I will clear my schedule for tomorrow. So, bukas pwede ako. I'll meet your family first at lunch and dinner naman sa bahay. Gabi lang kasi si daddy nasa bahay, so okay na? Teka nga, bakit pa ikaw lang palagi ang nagde-decide? Naiinis na tanong ko sa kanya. Para wala ka ng choice. Ayaw ko kasi nahihirapan ka. Oh, so paano alis na ako? Pick me up at 10:30 a.m. tomorrow. Sabi niya sabay tayo. Bakit kita susunduin? Magkita na lang tayo. Coding ako bukas. Pahiram ng papel at ballpen. Binigyan ko siya ng papel at ballpen. Nagsulat siya at saka ibinigay sa akin yung sinulatan niya. Ano to? Sabi ko. May address. Just call me kung naliligaw ka na bukas. So see you tomorrow. Okay, bye. At tuluyan na siyang umalis sa office ko. Napailing na lang ako habang tinitingnan yung sinulat niya. At yung terms and conditions na ginawa niya. Hindi ko mapigilang mapangiti sa mga
naiisip niyang gawin. Napaka-unpredictable niya. Ginagawa lang niya kung ano ang gusto niya. Kinuha ko yung cellphone ko at tumawag kay Mommy. "Hello, Liam?" Sagot niya. "Hi, Mom. Can you prepare lunch for tomorrow? I want you to meet someone." "Oh, uuwi ka bukas?" Excited na tanong ni Mommy. "Yes." Tipid na sagot ko. "Great. I will tell your dad na uuwi ka. Sino yung ipapakilala mo?" Curious na tanong niya. "My fiancé," sabi ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Abangan ang next episode. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Kwento ni Miray.